Report mo na kay Val Gonzales Aba, bago ating eto, mga bisita. ang paborito mong ospital dahil Oh. mga pasyente na pinapabalik-balik ng ospital bago mabigyan ng treatment. Hala? Lakay, dismayado yung mga pasyente ng serbisyo dahil dyan yan sa may East Avenue Medical Center. Aba, parang Rizal Medical Center. Baka mamaya iraraffle pa yung mga gagamutin. Ha? Diba? Itong paborito mong topic, mga ospital. Oh, ito na, para mabuhayan ba at para magising man lang yung ating DOH Secretary. Meron ba? Ayan, Ay, grabe ko naman. Meron naman. Hindi natin Oo. nararamdaman. Ang pangalan niya, Secretary Ted Herbosa. Siya pala ikaw yun. naman. Alamin nga muna natin ang report ni RH5, Val Gonzales. Val. Akala ko, grabe naman itong public hospital. Kung may pila ako, dahil ayaw ko mag-public, ang tagal. Ako lang, wala tayong magawa dahil wala tayong pira eh. Mula pa nung buwan ng Mayo, Mayor at Sister L, Ha? ay nasa 8 beses nang pinababalik-balik itong si Mang Contrado. Ha? Yan yung Mayo nakita pa? natin. Before Oo, election? Mayo. After election? Oo, Pambira. pinababalik-balik ng doktor na tumitingin sa kanya Naku, Diyos ko. dito sa East Avenue Medical Center. Itong si Mang Conrado ay nagpapagamot sa sakit na bato o kidney. Alam mo ba, Mayor at Sister El, itong si Mang Conrado, 68 years old, na taga San Luis, Antipolo City, ay dating barangay chairman na naupo sa kanilang barangay ng hanggang 4 na taon. Pakinggan muli natin si Mang Conrado. Wala pa, balik-balik pa kami. Hindi ba kami kompleto sa mga requirement kasi yung sa naluluto. Babalik-balik hanggang ngayon. Nakailang balik na kayo ngayon dito? Dami ng balik ng Mga tandyan nyo lang, ilang balik na? mga 7, 8 na. 7-8 beses na. Opo. Wala, wala. Nakakapagod. Paano? Saka pira. Kailangan. Ay pamasahe. Dismayado Mayor at Sister L. Itong dating kapitan ng barangay dahil marami siyang natulungan daw nung siya pa'y nasa public service pero wala na siyang magagawa ngayon na siya naman ang may sakit. Bago mag-alas 6 ng umaga kanina, alas 5, ay pumila na itong si Mang Conrado dito sa East Avenue Medical Center. Kung may papakita lang Mayor Oo nga. yung Val, pila na yan. ito itatanong ko, sino itong mga nakapila? Ang dami-dami. Mga pasyente ba lahat yan? Pasyente lahat yan. Diyos ko, Pamilya kadami. ng isang pasyente, meron Oo. pang mga paslit. May mga weeks old lang na mga pasyente pa Mayor dyan sa mga nakapila na yan. Oo. Ay, sana makita ito sa Malacanang ng Pangulong Marcos na sinasabi na zero billing. Ayan. Marami ng mga libre. Libre ang pa-doktor, pa-ospital, libre gamot. Pero eto, maawa ka sa mga pasyente rito, Val. Dami-dami. Matatanda. May mga senior citizen. Oo, yung pila na yan medyo maayos-ayos pa yung itsura ngayong araw na ito, Mayor at Sister El, dahil ngayong araw yung video na yan ay ngayong araw. May mga pagkakataon pa, Mayor, na umaabot yung haba ng pila dito sa daan mismo, sa labas ng ospital, Diyos sa ko. haba na mismo ng East Avenue. Sige. Ano na, Val, i-save natin yung video mong yan at ipadala natin sa Department of Health. Ayan. Kaya pala takot. Ayaw pumunta sa mga ospital itong mga opisyal ng DOH dahil ayaw nilang harapin itong mga ganitong karaming mahihirap na mga pasyente natin. Nakakaawang sitwasyon. Maawa ka talaga, lalo na kung di ka sanay sa ganyang mga eksena. May isa pang nakausap ang Disheris News, Mayor Sister L, na pasyente. Napagamat libre yung ibinibigay na gamot, pero may pagkakataon daw na kapag wala sa butika ng ospital ang kailangang reseta, yung ibinigay na reseta ay sa labas Sa sila labas bibilihin. napipilitang pumili. Yung gastos nila na yan, yung binilisod doon sa labas, ay hindi nakasama doon sa kanilang bill kapag halimbawa, paglabas nila, sa marami nilang mga lalapitan, malasakit center, yung kanilang congressman, hindi nakasama doon sa kanilang bill yung ginamit nila. Hindi na may babalik yung ginamit nila doon sa pagbili ng gamot na wala naman doon sa butika ng hospital. So yan lamang, Mayor, yung eksena dito sa pampublikong mga ospital na pare-pareho ang karanasan sa hirap na makakuha ng serbisyong medikal
sa mga pampublikong ospital dito sa ating bansa. Val, kumuha ka nga ng video na ha? Siguro panawagan nila sa Pangulong Marcos, sa Yes, Department of Health, Secretary Herbosa, na tignan naman yung kanilang sitwasyon, kalagayan. Yes, so, Oo. tsaka alam mo kay maganda siguro kung sisipagin taw si Val Gonzales kasi lubos-lubusin na niya naging investigative report na siya yung iba pang ospital lakay Ayan, para baka kasi sabihin, isang ospital lang yan, hindi, sige, lahatin natin lahat ng mga government hospital ayan. para makita talaga kung ano yung kalagayan. Sa Kidney Hospital, nasa basketball court na yata yung mga pasyente. Ay, grabe Ayan, yun, nasa Lakay. auditorium na. Sige. May nakausap ako dito naman sa Philippine Heart Center dahil magkatabi lang yung dalawa, Mayor at Sister El. Mabuti-buti yung kalagayan ng kausap ko, pero yung isa doon sa binabanggit niyang pasyenteng mag-asawa, na isa doon ay kailangang ma-confine na dahil may sakit may karamdaman sa puso. Papalik-palik na raw, 2 linggo na raw hanggang ngayon na hindi pa na-admit. Diyos ko. Grabe, Diyos ko. Ayan, baka i-raffle pa yan. Nakakaawa. Ayan, paging Secretary Ted Herbosa, yung mga undersecretaries niyan, Yusek Bagao, Kuyang, Beri, ayan. At si Yusek Chong, ayan. At yung magaling mambolang spokesman, si talaga. Domingo. Ayan, Kababayan mo yun, Ilocano, yung Albert. Albert. Si Asik Albert Domingo. Ang bira mga taga-DOI sa mga Pero to. alam mo Lakay, may segue ko lang, maraming nagko-comment sa ating YouTube na araw-araw daw ganyan ang senaryo sa mga public hospitals, lalo na sa NKTI. Para sa labas and consultation, labs at consultations, need daw madaling araw kang pumila para mauna ka maasikaso. Kaya nga sabi natin na Sister El kay Secretary Ted Herbosa, bago biyahe ng biyahe sa abroad, ang dami-dami ng biyahe sa abroad. Bumiyahe muna na siya dito sa mga ospital. Pasyalan muna itong mga government hospitals para alam niya ang sitwasyon. Yes. Okay nga, Rodval. Yung binanggit mo, Sister El, yun yung eksaktong larawan ng East Avenue, iba pang mga public hospital dito sa ating bansa. Lahat na nga nakausap ng DCRSUS ngayong umaga dito sa East Avenue Medical Center, pawang ilang beses nang pinapabalik-balik dahil sa dami ng mga hinihinging mga requirements. Ako si Val Gonzales, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales.